Morning mga Bisaya diyan at mga hindi Bisaya. So naging mainit ito na discussion kanina or kahapon diyan. Regarding ito connected kasi ito sa sa naging reaction video ko yung kay Engineer Nunong regarding sa development length ng footing. Tapos may nag-screenshot binigay sa akin or parang inano ako, yung minention ba na si Engineer Jaime may post din regarding doon. Kumbaga, inano yung reaction video ko. So may sinabi siya, tapos ito din si parang ewan ko lang, magkikilala siguro to sila si Natnat at saka si Engineer Jaime. So first, ang ano niya, yung kay Natnat, ang ano daw niya is kailangan ng kailangan ng hook sa footing dahil sa failure na ito, ganyan. So, iwan ko lang kung saan ba although at first naging mahaba yung discussion namin. Tapos sabi ko, saan mo yan na ano yung reference mo, saan mo yan nabasa? Kasi the usual naman, pag footing, ang failure mode i-consider mo is siyempre punching at saka bending at saka direct shear. So, yun lang yun. Now, ang procedure naman pag-design ng footing is the usual, di ba? Ang first is uh, determine area. So, pagkuha ng area, doon napapasok yung load mo at saka yung bearing capacity. Is either pure axial or biaxial yan. Determine ang area ang una mong kukunin. Now, number two, kasi ang may punto, may pinoint out si Natnat na parang moment yata yung daw, ah, minsan moment yung critical. Hindi naman or well, hindi ko rin masabi na mali yung sinabi niya pero kung mag-decide kasi ng footing, mas nauna yung shear check before ng binding. So, di ko sure kung paano sagutin yung sinabi niya na medyo mas minsan critical din daw yung pareha naman yan kini-consider. Tapos ang sequence nga, ito ang pinakauna talaga, no? Determine the area, base na rin sa load at sa bearing capacity. Pag by Excel yan, meron kang minimum soil pressure, mayroong maximum uh, pressure, depende na din sa yung plus minus, di ba? P over A, plus minus MC over I. So, depende na rin kung plus or minus yung gagamitin mo, depende sa direksyon ng movement. Now, once ma-determine na yung area, meron ka ng area, di ba? Halimbawa, ito yung column mo, for the sake of discussion, nasa gitna. Now, after ma-determine ang area, ang sunod namang ginagawa mo is, di ba yung shear, direct shear, at saka punching. So, ano ang kinukuha mo dito? Ang thickness. So, ngayon, yung thickness yung dyan. Ang, ang, ang makukuha mo dyan, i-check mo siya, excuse me, makukuha mo yung thickness based sa direct shear at saka punching. Di ba? Now, after dyan, saka na yung binding. So, binding na, ang makuha mo dyan is ang rebar. So, hindi ko alam kung paano sagutin yung sinabi ni Natnat na minsan daw critical yung, at pati na rin yung sinabi ni Sammy ba yun, na usually critical, parang ganun yung,
context parang critical ang share kaya nag-comment siya na minsan nag-comment si Natnat na minsan critical din daw yung binding. Hindi naman 'yan ano yung ano yung critical kasi may procedure 'yan. Hindi mo naman uunahin yung pagkuha ng rebars hangga't di mo nakuha yung thickness kasi paano ka mag-calculate ng D, yung effective depth, 'di ba? Nakukuha 'yan after na yung check ng shear. Kasi hindi mo puwede mag-design ka lang, okey mag-assume ka ng well, puwede naman. Pero ang ibig ko sabihin is ang usual procedure is i-determine muna yung depth bago ka magkuha ng rebars kasi hindi puwede na mag-design ka ng reinforcement tapos siyempre para makuha mo yung D, mag-assume ka ng D, tapos saka mo i-check sa ano, doble yung trabaho mo. Dapat pasado muna sa shear, sa punching at saka direct shear bago mo i-ano, lalo na yung area, importante yun kasi paano mo makuha yung magiging equivalent na bearing, actual bearing kung hindi mo makuha yung ano. So, yun yung ano. So, ang tapos naging mahaba yung discussion tapos sinabi ni tapos ito, yun nga, di ko na kahit saang reference di ko pa nakita yung ganyang failure mode. So, kaya nga ang first na comment ko is, sabi ko, interesting yan. Kasi hindi pa ako nakakita ng ganyan. Tsaka tinanong ko siya na ano yung references mo. Tapos ang sabi niya is ChatGPT daw. Now, kung ChatGPT lang yung reference mo, huwag kang maniwala dyan kasi yung ChatGPT at saka any AI na ano, halimbawa ako Google search ako, tapos mayroon yung AI overview. Usually may mga link yan kung saan yan kinuha. Kasi yung AI learning curve pa yan ngayon. Kumbaga naghanap pa yan ng mga ano sa internet kung ano yung isasagot niya. Kung wala yang mahanap, ang typical na ano niya is yung sinabi ni Natnat na sabi ng ChatGPT is ano daw, parang hindi daw siya mali na ganun yung ano. Siyempre, ganun yung parang safe answer ng AI. Pag wala pa yang alam, hindi pa niya ma-search yung ano, yung sa wala pa siyang makita sa internet. Kasi ang ano lang namang AI is once mag-search ka, maghanap yan ng kahit saan diyan sa available na information sa internet. That's why ang sa akin, sabi ko sa kanya na kung gamitin mo man yang AI, i-check mo muna yung link. Kasi may link usually Google may link yan, eh, kung saan niya kinuha yung information. Tapos minsan may minsan sa code, minsan post din sa YouTube or sa ano. Hindi hindi yan ano valid na na references. Doon tayo sa mga established na standard na ano. Kaya nga sabi ko ito hindi pa 'to na ano, kaya na-intriga ako. Eh, kalaunan din ang haba-haba na ng explanation, discussion namin. Sabi niya ano, theory na pala 'yan daw, theory lang niya 'yan. Sabi ko kaya nga sabi ko nung nakita ko yung ano niya, kasi ini-screenshot niya tapos, parang tinag ako sabi niya, "Ito yung ano, theory daw niya." Kung si sabi ko, "Kung sinabi mo 'yan sana in the first time na nag-ano tayo, eh, tapos na yung usapan." Kasi di ko naman ma-question yang 'pag sabihin mo theory mo 'yan. Ikaw na bahala mag-prove niyan. So, kaya nga sabi ko, kung sinabi mo 'yan sa umpisa wala ng usapan kasi hindi ko naman puwede sabihin na ano, kasi theory maganda nga 'yan yung mga ganyan nga klase na mga ano, yung mindset ba na inquisitive ka na, ah, kahit na ako nga minsan talagang mga word na ako na, ah, puwede rin tawaging theory dati tapos sasabihan ako ng mga kasama ko, "Grabe ka naman parang parang over naman 'yan." Parang ganyan. Kasi ano, ganyan talaga 'pag ano ka, parang curious ka ba, ako out of curiosity mga ganyan yung mga ano ko, eh. So, hindi mo puwede ma-question 'yan kasi 'yun yung theory niya 'yan, parang ano niya, kumbaga bahala na siya mag-prove niyan kung ano. Sabi niya meron naman daw sabi ng ChatGPT na hindi lang daw siya yung nakaisip ng ganyan, o 'di si ano, i-prove niya. Tapos ang sabi ko na usually mangyayari ito siguro posible kung ano, mababa yung quality ng concrete or poor.
workmanship, yung hindi maganda pagkagawa. Kasi like I said, wala pa akong nakitang any standard or reference na ganyan yung failure mode na ganyan may kino-consider. Tapos, before siya nagsabi na theory niya yan, marami pang na-discuss. Tapos ito, parang naka ito si Engineer Jaime, iwan ko lang, trip niya daw din yan, trip niya siguro niyan, na 'pag may pagkokontra ka sa ano niya, i-ano ka, i-block ka bigla. So, ang suspecha ko dito parang kasi usually naman 'pag mag-reply ka, 'di ba lalabas halimbawa dito, lalabas yung pangalan mo. Naka-block ako kay Engineer Jaime, so hindi ko makita. So, pero mabasa ko na ano siya, pero di ko makita yung mga post niya. So, ang ni-refer ni Natnat, sabi niya, ano, um, X and Y direction pa nga eh, sa share up and down lang. So, ang tinutukoy niya is yung ano, yung binding sa ano. Kaya nasabi ko, ha? Parang ngayon lang yata ako naka-ano na kino-consider yung torsion sa footing ah. So, tinanong ko naman siya na, ano, saan mo nabasa yan? Kasi ang sa akin naman is curious ako. Gusto ko rin malaman kasi hindi naman pwede kung anong sinasabi diyan, maniwala ka agad lalo na 'pag mga hindi established na, yung mga procedure. So tinanong ko, ChatGPT na naman. So, tapos sabi niya, hindi ko kasi mabasa kung ano yung comment ni Jen Jaime pero nag-reply pa rin siya, sabi niya, "Isa pa posible din bumaliktad ang moment sa footing 'pag lumindol." 'Pag ganyan. So malaki ang upward forces mula sa lindol, so it's plus minus x plus ito walang walang question diyan sa yung mag-uplift kasi siyempre 'pag yung overturning moment mo, 'no, kung yung overturning moment mo is malakas kaysa resisting moment mo, meron talaga yang net uplift. And common hindi naman yan ano, hindi naman yan bago talagang may kung sa concrete siguro 'pag high rise ganyan. So meron talagang negative bending. So kino-consider naman yan kaya nga minsan 'pag ano mo mag-check ka ng footing, mag-design ng footing, i-check mo rin kung may malaki yung uplift kaya nga meron kang nilalagay na top bars. Pero yung quantity ng top bars ano lang yan, minimal lang yan dito, kumpara dito. Kung nagka-create yan ng uplift, imagine kung gaano kalaki yung compression niyan. So, ano lang yan, minsan kalahati lang siguro. So, yun na. So, pero dito talaga ako na ano, na curious kung ano yung yung ano niya diyan sa kasi di ko talaga ma-picture out bakit may magko-consider ka ng torsion. Siguro sa pag pag gamitin mo yung software, may mga incidental torsion pero kaya nga sabi ko sa kanya hindi naman siguro critical 'yan. Tapos marami siyang sinabi, sabi daw niya, um, cantilever, parang parang eccentric ba. Pero na-mention ko din sa kanya kasi na 'pag halimbawa yung mayro'n kang out of plane na lateral sa ano, halimbawa ito yung kasi sabi ko mangyayari lang siguro 'yan kung isolated yung isang isang kulom lang, yung freestanding na kulom. Tapos may lateral ka na halimbawa ganito dito ang location, distance, eccentricity. So ang magiging ano niyan is siyempre ang magiging equivalent niyan is meron kang, horizontal load diyan at saka at the same time mayroon kang torsion. Torsion yung magiging resulta niyan sa footing o sa kulong. Now pagdating naman sa footing, ang mangyayari diyan, sabi ko ito lang yung posibleng nakikita ko na magkaroon ng torsion na yung i-separate na ko yung halimbawa may ano ka, swing, parang swing halimbawa swing, 'di ba? Ganyan yung kulong yung post mo tapos may foundation ka diyan tapos may arm diyan, tapos may swing, 'di ba? Ganyan. Kasi maliban sa downward, meron kasi yang 'pag mag-swing yung bata halimbawa mag-swing papunta dun, 'no?
magke-create yan ng torsion sa kulong. So, yun yung mga instances na meron yan. Pero, maliit lang naman siguro yan. Kasi ang mangyayari dyan is, halimbawa, ang footing mo is ganyan yung direction. So, siyempre, hatiin mo yan, yung ano dito is, yung magiging ano dyan, magiging, ang parang, yung resisting pressure dyan, yun yung yung tinatawag na passive soil resistance. No? Yun yung passive soil resistance. So, may ano yan, depende pa yun kung gaano ka compact yung ano, gaano ka compact yung, anong tawag dito, yung backfill ba? Kasi, siyempre, kung loose yung backfill mo dyan, hindi mo na compact ng maigi, magkakaroon yan ng ano, horizontal deformation. So, mag-twist yung footing niyan. Pero ang hindi mo siguro or ano, isipin natin na meron tayong tinatawag na frictional resistance, no? Meron pa yung tinatawag na frictional resistance. Now, ang frictional resistance is the same direction pa rin dito. Pero nandito sa ano yan, nandito sa ano, sa bottom ng footing. So, yung pag ganyan, yung directions, pag ganyan yung sa ano, tapos dito naman is pag ganito yung frictional resistance niya para opposite siya sa direction. Now, isipin mo, ang frictional resistance is mu times N. Now, sa building, malaki naman yung weight niyan, no? Malaki yung weight, mabigat 'yan. Tapos depende na kung ano yung frictional resistance mo diyan, yun yung ano mo, yun yung frictional force mo. So yun yung mag-resist din. Tapos iwan ko lang kung paano maging critical 'yan, halimbawa ganyan yung may na-mention kasi siya na ano, parang, um, parang iwan ko lang kung ito yung ibig niya sabihin na ano, halimbawa nasa edge daw, tapos kailangan ng top bar. Kung wala namang uplift, 'di mo kailangan ng top bar dito kahit pa eccentric 'yan. Tapos kung torsion naman, halimbawa ito torsion, i-draw natin ulit. Kung torsion naman 'yan, 'no, kung torsion, ano ba yung magre-resist, yung ano, yung magiging B mo, halimbawa meron kang ganyan, ito yung footing mo, so ito yung thickness, yung or H magiging H tapos halimbawa B2, 'di ba? Pero kung torsion ang ano mo, i-calculate mo, ang H mo, 'no, pag-calculate sa BD squared ng ano, ng capacity ng concrete for bending, itong factor na 'to, BD squared, ang magiging B mo is ang H, tapos ang D mo is ang B. Sobrang laki niyan or sobrang lapad, ang mangyayari diyan is deep beam yung magre-resist ng torsion. Kasi na-mention niya na may mga ano pa daw, yung hindi pa daw siya naka-try na ano, malaki yung torsion. Tapos sabi ko, hindi nga, critical naman talaga yan. Ngayon mo lang ako nakarinig ng kino-consider yung ano. Sabi niya, kino-consider pa rin daw niya, trip mo yan, bahala ka. Pero like I said, wala pa akong nakitang ano, wala pa akong nakitang design na kino-consider yung torsion sa ano. Tapos sa building naman na ano, sitwasyon, lalo na sa building wala talagang torsion or kung may torsion mga isidente lang. Ito yung analogy ko, sabi ko sa kanya kasi na may naisip ako na analogy para ma-explain sa'yo, makuha mo yung point ko. Kasi ganito yan eh. Halimbawa, ito yung floor plan mo, framing plan. Dito yung kulong, dito yung kulong. No? For the sake of discussion, ganyan lang para so ito yung center of geometry mo, halimbawa dito or ano,
Pero may instances kasi na yung center of mass mo hindi mag-coincide sa ano, sa center of gravity. Yung sa centroid ng structure kasi depende halimbawa heavily loaded dito, may mga equipment. So mas malapit dito. So mas may torsion ang in short, may torsion na maganap kasi eccentric yung load mo. No, halimbawa, for the sake of discussion, nandito yung ano, no, yan yung eccentricity. Now, sa tingin nyo, may torsion na mangyari sa footing dahil sa eccentric na load? Kasi ito yung punto niya eh, na eccentric daw yung load minsan sa ano. Or kung halimbawa, yung loading mo, wind load is yung ano ka ng unbalanced loading na halimbawa, ah, yung unbalanced loading is marami yung ano eh, halimbawa full load dito na portion tapos sa kabila 75 ba or 50%. Meron niyang mga ano eh, mga condition kung ano yung i-assume mo. Minsan 75% in both direction na kalahati lang tapos parang ganun. Marami nakalimutan ko na. Can't remember on top of my head. Pero in the case nga unbalanced loading na yung ginagamit mo for ano, meron talagang ano yan, may rotation, may torsion sa building. Pero may contribution ba diyan or magiging ang resulta ba diyan is may torsion sa ano, sa footing? I don't think so. Kasi ang analogy diyan is isipin mo, meron kang 'di ba ano bang ito common 'to sa steel design problem sa connection. Sa board exam may lalabas dito. Halimbawa, ito yung column mo tapos may bracket ka dito, 'di ba? Common 'to na question eh. Tapos may load ka diyan. Tapos yung bolt mo diyan is ganyan, 'di ba? Ganyan yung bolt mo. So ano yung analysis diyan? 'Di ba kukuha ka ng ano, ang load combination diyan is meron or load na resulting na ano diyan is meron kang shear diyan, direct shear at saka yung moment which is ang moment mo is P, this is P times E. Ito yung eccentricity. Kuha ka yung centroid ng ano, centroid ng siyempre kung ganito yung column, bolt pattern nandito yung ano, yung centroid. 'Di ba pag ginagawa diyan is kuha ka ng ano, kuha ka ng base sa direct shear ito, sa direct shear meron yang reaksyon, ganyan, reaksyon yan, reaksyon. Now sa moment naman, magiging ano yan, ah, dito depende ang may ano yan eh, yung perpendicular distance eh, ganyan. Basta papaikot yung ano, i-resolve, ang moment kasi i-resolve yan into ano pa rin, shear force. Yung, di ba, halimbawa may beam ka, ganyan. Tapos nag-design ka ng splice dyan. No? Halimbawa, putol yan, isang splice. Di ba, ang bending is, i-resolve mo into compression and tension. Tapos, tension, mag-design ka sa shear. Kasi na-convert tayo into tension yung bending, tapos compression din. So, ganito din sa ano, na i-resolve mo yun into shear. Tapos, di ba, usually, ang tanong dito is, find sa steel, find the most stressed bolt, 'di ba? 'Yun yung mga tanong sa board exam nandiyan 'yan, 'di ba? Typical 'to na detail sa ano or problem. Now, ano 'yan, elevation view. Now, if we look at the plan view, 'di ba similar lang din yung application niya sa ano, ito yung instead na bolt, ito yung column mo. Kasi nandun yung transfer ng shear eh. Kasi sa load path, ano yan, from floor down to footing or column din from column down to footing, di ba? So anong mangyayari ngayon sa ano mo, sa footing? So ito yung footing mo, ito yung column. So posible na sa direct shear, dito yung resultant mo or reaction, tapos dahil sa moment, may ano ka, may shear ka na nakaganyan. So ang gagawin mo is ano, ang diagonal, i-resolve mo yan into horizontal, yung common Cartesian coordinate or orthogonal direction. Tapos meron kang
ganyan. O di i-add mo yung dalawa, tapos ito sa ano mangyari, may binding ka na in both axis. May binding ka dito, may binding ka rin dito. So, ano mangyayari? Ito yung corner na mo dyan, yung pinaka malaki ang bearing pressure. So, yan yung i-equate mo sa ano, sa bearing capacity. So, may torsion ba? Wala, di ba? Pero kung software siguro ang gagamitin mo, meron siguro yung mga incidental na ano, torsion, yung moment along Z axis. Kasi, siyempre, mas detailed kasi yung calculation sa ano, calculation sa software. Mas detailed yan kumpara sa ganito mano-mano na analysis. Pero talagang minimal yan. Kaya na-surprise ako or na ano ko nung sinabi niya na may movement along jet. Kino-consider pa din niya daw yan sa design. Kaya, kaya na ano ako kasi nagbabasa naman ako. Wala naman ako nakitang mga ganyan. No? So, curious. Kaya tinanong ko siya kung ano yung source mo. ChatGPT lang pala. Hindi naman reliable yung ChatGPT. Tried and tested yan. Kung magtanong ka, ibahin mo lang yung wording, di ba? Iba na naman yung sagot. So, hindi pa, sa ngayon, hindi pa reliable kasi yung ano, iba-iba yung sagot niyan na ano yan. Kumbaga, tried and tested na talaga na hindi yan. Ano, sa ngayon na. Kasi malay mo, pag makumpleto niya yung ano, ma, ano na, mas, ano na yung sagot niya dyan. So, um, yeah, ito lang yung, ano, ito yung, ito yung, tingnan mo yung sinabi niya. It could be minor at some cases, pero di pwede baliwalain. So, well, kung i-consider niya yan, wala namang magpipigil sa kanya, i-design niya yan. Pero ang punto ko lang is, hindi yan ano, hindi, wala pa akong nakita na failure mode na or mga analysis na kino-consider yan. Lalo na yung sa ano, kasi naging mainit na usapin tong yung hook. So, na-explain ko na yan sa video ko na bakit di kailangan ng hook. Pero kung lagyan mo pa rin 'yan kahit di na kailangan, sa'yo na 'yan, wala namang ano. Kasi mayroon siyang comment kasi na kung lalagyan ko ba may mawawala ba, sabi ko wala namang mawawala. Pero minsan kasi ang 'di ba ang ano natin sa design is 'pag nag-design tayo kaya nga mayroong ano, sa engineering 'di ba alam naman lahat 'to ng engineer na 'pag nag-design tayo, kino-consider natin number one 'yan safety, walang compromise diyan. Walang compromise diyan. 'Yun yung paramount na ano na obligation natin as a designer, as engineer na safety talaga. Yung pangalawa diyan is ang economical. Dapat economy or economical ang design mo. Tapos number three na yung papasok yung aesthetics. 'Yun bang maganda tingnan. Kasi halimbawa, um, for example, or papasok na din yung constructibility, no? Halimbawa, may beam ka. Ah, wait. Na ano na ko na pumasok na rin 'to sa isip ko dati na word na mga ano. Halimbawa, ito yung ano mo, ito yung kulog, tapos may beam diyan. 'Di ba alam naman natin na 'pag beam, malaki yung bending sa ano, malaki yung bending sa support kontra sa ano tawag dito, sa gitna, 'di ba? Sabi ko, bakit di na lang ganyan natin yung ano, gawin gawing ganyan yung beam. Kasi siyempre malaki yung moment dito, maliit dito sa gitna, 'di ba? Papasok yan yung mga ganito, aesthetics at saka constructibility. Maganda ba tignan? Tapos, madali ba yan i-construct? Kasi siyempre, ang stiras mo, iba-iba eh. Diba? Ang forma mo, pa ganyan. Diba? So, ang ginagawa natin is, straight na lang para for simplicity ng ano.
So, um, dito pa rin papasok 'yan sa like I said 'no, dito papasok 'yun sa economy. Dapat economical 'yun yung ang kino-consider natin 'yan para sa kliyente natin, na economical yung design. Kasi kung hindi mo 'yan i-consider, hindi ka engineer, builder ka, 'no? In the sense ba na ano, na ano bang purpose ng mag-hire ka ng engineer kung, ano naman, 'yun naman yung trabaho ng engineer, eh. Halimbawa kung ako ang magpagawa ng bahay, eh gusto ko, yung kulong ko 5 meters by 5 meters yung laki, kahit second story lang or second floor lang, 'di ba? Walang mag-ano sa akin, pero hindi 'yan engineered kasi hindi mo naman kailangan ng 5 meters by 5 meters na, um, kulong for two-story building lang. So 'yun yung ano ko. So at in that scenario, ako mismo hindi ako engineer at that time, builder lang ako na kung ano yung ano diyan, puwede kong gawin. Pero 'pag sinabi mong engineered kasi na structure, considered pa rin yung ano, kino-consider mo din yung economy ng, structure mo. So yun lang yung punto ko. So, sana clear or ewan ko lang kung may may ku ma may ano pa kayo sa sinasabi ko dito, klaro naman siguro. Kung meron kayong, ibang ibang ano, naisip, sabihin niyo lang at, open naman ako sa discussion. Wala yung mahirap kasi ang iba kasi sa atin, yung, um, yun bang hindi ko naman ano yung minamaliit yung ano, kasi may halimbawa si Daily Dos may ano although hindi naman niya directly sinabi sa'kin pero may nag-comment dun pero alam ko mga ano lang sila-sila lang naman lang may nag-comment dun na minamaliit ko daw yung mga engineer. Never ko ginagawa. Never ko at kahit kailan hindi ko ginagawa yan na ano, kahit nga construction worker may respeto ako diyan. Ang akin lang naman is 'pag mali, itama natin kasi mas delikado kung professional mismo yung magsabi ng mali. Kung halimbawa yung si foreman may masabi siyang mali, mas ma-consider ko pa yun kasi siyempre alam ko naman wala talagang ano yun sa when it comes to technical. Kung diskarte, mas marami pa yang alam sa akin kung diskarte sa construction kasi eksperensyado yan. Pero kung design lang pag-uusapan, wala yan. So, um, ganyan lang naman yung ano na, um halimbawa kung si foreman may sinabing mali, hindi 'yan ang ano ba diya, ang bigat ng pagkakamali niya hindi wala sa ano, kung ang engineer mismo ang magkamali ng sinasabi kasi professional na 'yan. Dapat alam natin at saka usually kasi ang ano na natin na 'pag sinabi ng isang professional na ganyan, eh, 'yan na yung susundin natin siyempre, 'di ba? Pero kung mali naman, yun yung ano ko na 'pag mali, kahit pa sino 'yan or ano 'yan, sisitahin natin. Tapos papalag kasi puwede naman daw i-ano, puwede naman daw i-message, isipin niyo yung mga post natin diyan sa Facebook, public 'yan. So, huwag kang mag-expect na walang mga criticism diyan. Kung ako ba, kung may post ako diyan tapos i-criticize niyo, tapos sabihin niyo na ano, wag lang yung mga ad hominem na mga ano. Kung ma-prove niyo na mali ako, 'di sabihin niyo na mali 'yan. Tapos kailangan may supporting ano, explanation or discussion bakit sinabi niyong mali para ma-discuss natin kasi diyan tayo natututo sa ano, diyan tayo natututo sa mga ganyang klase na ano, basta healthy conversation lang, healthy discussion, wag yung mga kung ano-anong tawag. So, sige yun lang siguro muna. Maghanap naman ako ng ano, may tirada naman si Engineer Jaime sa'kin, di ko kasi makita yung mga post niya. May mag-ano lang, may screenshot tapos i-tag ako. So, yun nga, yun din yung isang na ano ko na, yung mga klaseng ano, mindset na parang close-minded ka na kung may may ayaw sa ano mo,
i-block mo agad, pero well, sa kanya din 'yan, 'no, wala tayong magagawa diyan. Pero mas maganda sana kung hindi siya mang-block tapos yung open to discussion, wala namang problema, pag-usapan naman 'yan. So, sige, until next time. Bye mga Bisaya at saka, um, ano pa ba? Yun lang, bahala na kayo. Bye.